malapit ka na mahoyo. La 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 long yo. Stop, stop yo. Ising muna bago go. Sa feed na FB may kwento na naman. Usap-usapan online, mabilis kumalat dyan. Payaman chalik, simula ang lahat. Pero bulsa'y umiiyak sa unang paalam, scam agad. Mga pangakong sinabi parang kanta sa bata. Parap, parap, Jack and Jill vibes, pero bato pala ang dala. Parap, parap, parap. Isang click, dalawang share. Teka muna, totoo ba yan pare? Hoyo, hoyo. Kulong ka na Norman, o yun niya ay malapit sabi ng chismisan. Gago ka minuto, sabi sa screen pero maraming naloko. Oops, next scene. Si Norman Mangusin ang laman sa balita. Sa memes at comments, halo-halong salita. May hamon na parang laro sa perya, pero rules ay malabo kaya ingat bata at tita. Ring-a-ring o roses, paikot ang kwento. Sa dulo ng rhyme, laruan ay kumpleto. Matoto ba to? Check mo muna. Safe ba yan? Basahin lahat. Hoyo, hoyo. Kulong ka na Norman, o yun niya ay malapit sabi ng chismisan. Gago ka minuto, bukang bibig palagi sa bastos na bunganga kaaway dumarami. If it's too good to be true, I can't take my eyes on you. Hoyo, hoyo. Kulong ka na Norman, donut ka panigurado doon sa kulungan. Iyak-iyak iyong pagsisisihan, iyong pagbabayaran kung hindi mo pinagsisihan. La 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 go. La 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 go. La 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 go. Maoyo ka na ulaong go. Palakpak, palakpak, clap, 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 clap. Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another Norman Mangusing content at isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na ang lumabas ang ating tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin, it's all about kay Norman Mangusing sa kanyang season 4 na teleserye, mga ka-plastic, na kung saan ay sinabi niya dito ang patungkol dito sa kanyang pag-take down ng kanyang YouTube channel at Facebook account na gagawin ng Napolcom. Pero bago ang lahat, mga ka-plastic, magtungo naman po tayo dito sa ito, Napolcom Philippines, mga ka-plastic. Ito po ay nakita sa larawan ni Alex Pabella na kung saan ay binigyan niya ng suhol o pera ang pulis doon sa kanilang lugar, doon sa Marinduque, mga ka-plastic. Katunayan po, ito po ang larawan na lumalabas sa social media na inabutan ng pera itong si PO1 ni Alex Pabella. So yun, makikita nyo po itong taong ito. Pakiimbestigahan na lang po kung ano po itong nakikita sa larawan na ito, kung meron bang nangyayaring connection o under the table sa kanilang lugar, at para may isagawa ang kanilang mga kagagawan sa mga kababayan nila dyan sa Marinduque. Sabi nga sa comment kayo ang mga tunay na. Diba? Hindi kita iiwan kasi. Yan yung mga comment ni Mark. Dahan-dahan lang sa pag-comment ng mga ma'am, sir, kilala ko po yung tunay na pagkatao ng pulis na yan. Kahit mag-research pa kayo or mag-background check, ay nagpapakabait yan, ay napakabait yan at walang bahid yan ng illegal na korupsyon. Talaga? Tumatanggap ng suhol, hindi korupsyon?
Sabihan mo na ngayon yung sinasabi mong kilala mo na pagkatao ng pulis na yan. Dahil kung isa puso niya ang tungkulin niya, hindi siya pumapayag magpa-picture ng may hawak na pera. Tingnan mo nga, isipin mo ang tao ng unang tingin sa imahe na yan. Diba? Nag-aaway-aaway na mga netizens dito. Sabi nga naman ni Melly Rose, kawawa naman dahil si Kulawang nabahiran na tuloy ang pagkatao niya dahil dyan sa picture na niya, isipin ng tao na illegal din siya. Totoo nga lahat ng nakadikit o mapadikit kay Kulawang minamalas. Tignan mo yung mga nagbigay na yan, may bahin din po pala yun sa mga picture na kumakalat. Maraming bida-bida dito po eh. Akala mo kilala nila yung tao, makapag-comment, negative wagas. Ito po ay comment ni Joey Ward. Talagang ipinagtatanggol niya yung pulis sa larawan mga kaplastik na sinasabi niya ay napakalinis daw tong pulis na ito na nakita sa larawan. At kung halimbawa man mapatunayan man ito na napakalinis na pulis, pakipaliwanag na lang po ito kung ano po yung nasa larawan na yon. Ipaliwanag niya kung para saan yung perang inabot sa kanya ni Alex Pabella. Kasi kung wala kayong paliwanag, most probably na conclusion ng mga tao ay ang pagsang-ayon ng mga kapulisan sa mga illegal na aktibidades nila Norman Mangusin at Alex Pabella. Yun yung mga impression ng mga tao. Kasi sikat si Kulaong sa lahat ng mga kalokohan. Sikat si Kulaong sa mga katarantaduhan, mga kaplastik. Sabi na nga ni Alma, mabait kung mabait sinasabi mo, bakit pa siya pumayag magpa-picture ng ganyan? Alam na bawal. Ito. May may nag-comment si Kasangguni TV. Tama ka. Hindi nila alam ang kwento sa likod niyan. Napakabuting pulis niyan ni Sir. Hindi niya kilala yung pulis na dinadown nyo. Mag-ingat kayo sa pag-comment. Cyberbullying is a crime. Paninila ang mga sinasabi dito sa COMSEC with a background checking. Without a background checking. Alam mo mga kaplastik, kahit hindi nila masabi na o let's say mag-background check man siya ang mga netizens o hindi, isipin nyo yung picture na yon, ano ba ang kahulugan nun para sa'yo? Kasangguni TV. Una sa lahat, hindi namin layunin na siraan ng bawat individual na makakasama ni Kulao at ni Alex Pabella. Alam mo kung bakit? Lahat kasi ng mga dumidikit dyan ay minamalas. So, ipaliwanag ng pulis na yon, kung sino man yung pulis na nasa larawan, ipaliwanag niya ng maigi kung para saan yung pera na inabot sa kanya, nang sa gayon ay yung mga bashers na kinagagalitan ninyo, kasangguni, at saka pa Joy, kung talagang wala silang kasalanan o wala silang under the table involved o mga tinasabi dito na korupsyon na binabanggit ng mga netizens. Dahil kung hindi ka magsasalita, patuloy pa rin marami ang mababash sa'yo kasi dumikit ka sa mga demonyo. At sabi nga ni Mr. High Caliber, Anti-Graft and Corruption Practice Act RA number 3019 as amended by RA number 3047, PD number 677, PD number 1288. Batas Pambansa bilang PBP BLG 195 RA number 10910. So, yun.
kinukonsindera ng mga netizens na yung ginawa ni Alex Pabella na pagbigay ng kwarta kay PO1 kung ano man yung ranggo niya ay Anti-Graft and Corruption Practices Act. So yun talaga magiging conclusion ng mga tao. So magtungo naman tayo sa balita ng isang balita sa brigada patungkol sa pag-take down o balak i-take down yung YouTube channel ni Norman Mangusin. Ukol dito. Panorin natin. Desidido naman ng National Police Commission na sampahan ng kaso ang content creator na si Francis Leo Marcos o Norman Mangusin. Pinag-aaralan na rin ang mensya ng posibilidad na ipa-take down ng mga social media page nito. May report si Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada Live Report. Desidido ang National Police Commission na sampahan ng kaso ang content creator na si Francis Leo Marcos o si Norman Mangusin. Ayon kay NAPOLCOM Chief Commissioner Ralph Calinisan, nagpadala na sila ng team upang alamin ang estado ng mga kasong nakabinbin laban kay Mangusin sa iba't ibang korte sa Baguio, Caloocan, Pampanga, Maynila, Quezon City at Makati. Iginiit ng NAPOLCOM na hindi nila palalampasin ang issue at pananagutin ang sinumang gagamit sa pangalan o uniforme ng pulis para lang sa kasikatan. Pinag-aaralan na rin ng komisyon ang posibilidad na ipa-take down ang mga social media page ni Mangusin at umaasa sila sa tulong ng mga social media companies. Dagdag pa ng NAPOLCOM, kaisa sila ng Philippine National Police sa pagprotekta sa langal ng uniforme at sa moral ng mga pulis. Iniimbestigahan ngayon si Mangusin dahil sa pagsusuot umano ng PNP Ceremonial Blue Full Dress Uniform. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Brigadier General Randolph Tuanyo, posibleng maharap sa usurpation of authority at illegal use of uniforms or insignia na posibleng magresulta sa pagkakakulong ang mga individual na hindi otorisadong magsuot ng PNP uniform. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. At yun na nga, base sa pahayag ng Brigada News, ay balak na ngang ipa-take down ang mga social media accounts ni Norman Mangusin nang sa gayon na hindi na po siya makapag-enable na makipag-interact sa mga OFW para manghingi ng mga palipad during his live stream. So nangangahulugan, matitigil na ito at pagko-content niya ng mga basura sa social media kapag nawala na yung channel niya. Pero dapat dito, kasunod ng pag-take down ng mga social media accounts niya, ay ora-orada na pong arestuhin itong si Norman Mangusin. Dahil ma-delete man yung channel niya, Facebook account niya, madali lang namang gumawa ng panibago. At the same time, it takes a week bago tumaas na naman uli ang kanyang subscriber ulit. Napakadali lang gawin ni Norman Mangusin yun, yung paggawa ng YouTube channel, at mabilis lang yun lalaki. Kaya sana kasunod ng pag-take down ng accounts niya, mga social media accounts, ay pati na rin siya, ulihin na po para hindi na siya makagawa pa ng YouTube channel. Bagamat ito po ang sagot naman ni Norman Mangusin sa pag-take down ng kanyang YouTube account. Ito po yun. 1, kay Green 2, kay Blue 3, kay Yellow 4, kay Pink 5. Oh, shout out sa inyong lahat. Okay? So, sandali.
Sabi ni Makatanga, ano feeling mawawala lahat ng account mo sa SOCMED? Mawawala lahat ng account ko sa SOCMED? We. Ano ka si Lord? Si Lord ka ba? O baka naman nagpapapampam ka lang? O kung sino ba yung nagsasabi na mawawala lahat ng account ko sa SOCMED, huwag ka na magpapampam. Papampam ka eh. Gawin mo na lang kung ano yung tama. Gumawa ka ng mabuti. Huwag kang makisakay sa pangalan ko. Huwag kang papampam. Di ba? Ganun lang yun. Huwag kang makisakay sa pangalan ko. Ha? Kung sino ka man, huwag kang makisakay sa pangalan ko. Huwag kang magpakakupal. Okay? Gumawa ka ng sarili mong kabutihan at huwag kang kupal. Yun lang yun. Diba? At yun na nga naman ang ginagawa ng mga netizens eh. At the same time, ng mga kaaway mo sa social media. Especially dun sa nagtanong ng commenters sa live stream mo. Na yun na po ang pinakamabuting gagawin niya sa buhay. At hindi po kakupalan yung ginagawa ng mga netizens. At hindi mo pwedeng i-considera na sasabihin mo ikaw ba ang Diyos para tanggalin mo ang aking YouTube channel o tanggalin mo o ma-take down ang YouTube channel mo. Tandaan mo mga kaplastik, etong si Boy at Tapang Vlog ay nawalan ng YouTube channel at nawalan din ng Facebook page sa kadahilanan na naglabas siya ng content na nagpo-promote siya ng online sugal, mga kaplastik. Na kamakailan lang, noong nakaraang taon, ay naglabas na po ang PAGCOR. Naglabas ang PAGCOR at the SEC patungkol sa mga social media influencers at sa mga small bloggers at the same time na nawalan ng binabigyan nila ng babala na hanggat maaga ay itigil na nila ang pagpopromote ng mga online sugal. Dahil kung hindi nila ito susundin, ay may mga corresponding sanctions o terminations about sa channel nila. At yun nga, nangyari na po. Isa si Boy Tapang sa mga natanggalan ng YouTube account at Facebook page. At the same time, si Sasnya Laparan, natanggal din ang account niya. Marami pang iba. Marami pa. At marami pang iba mga vlogger na nawalan ng channel dahil sa pag-promote ng sugal. So ano ang ibig kong sabihin mga kaplastik? Ang ibig ko lang sabihin, kung nagawa nilang ipa-take down yung mga channel ni Boy Tapang at ni Sasnya Laparnan recently na humigit kumulang million subscribers, ikaw pa kaya Norman Mangusin na 43 o 44,000 subscribers lamang ay hindi kayang gawin ng Napolcom? Kung tutusin, kaya po ng Napolcom yan, pati ng cybercrime group. Kaya nilang ipa-take down yan kung may magaling na IT na gagawa ng paraan. In the just one click, your channel will be banished in a seconds. It's just because you are exploiting, you are engaging to the OFW who deceive you or deceiving the OFW na ipinapangakuha mo sila ng mga matatamis na salita tulad ng pagpapatulong di umano sa mga nangangailangan na yung mga tulad na pinapakita mo ngayon sa social media.
So panoorin natin yung mga tinulong daw ni Norman Mangusin. Pero bago yon, may isa pa siyang hirit. Ito po. Ito. Huwag ko kami mag-alala. Mahirap po sa isang napakasikat na katulad ko para magtago. Yung mga maliliit na bagay, pinalalaki nila ay dahil sila'y sumasakay sa aking pangalan. Dahil napakasikat ko. Sila We. ay walang kasikatan. Marami po sasakay sa pangalan ko. Talaga? Sasakyan nila yan. Yun ho yung katotohanan. Talaga. Oho. Ang tawag ko sa kanila ay mga papampam. Oho. Huwag ko kami mag-alala. Mahirap po sa isang napakasikat na katulad ko para magtago. Yung mga maliliit na... Aminado naman siya na hindi siya makakapagtago. Kasi bawat kilos niya, bawat takbo ng kanyang Ford E150 ay natitrace yan ng mga kababayan natin, mga Pilipino, na manmanan siya 24/7. At hindi dahil nagpapapampam yung mga small vlogger, even yung mga ibang vlogger na ginagawan ka ng content, at hindi po ang dahilan dito is kasikatan. Actually, hindi ka sikat na tao. Siguro, napag-uusapan ka lang ng buong mundo, buong Pilipinas, na yung karakter mo bilang isang scammer, mga kaplastik. Hindi dahil nakikisawsaw, hindi dahil nakikiepal, bagkus ito ay nagsisilbing awareness sa mga taong balak mong biktimahin at mabibiktima at planong biktimahin sa iba't ibang panig o sa iba't ibang karatig ng Pilipinas. At ang mga target mo talaga, kung napapansin ko, mga kabataan, mga kaplastik. At ito po yun, mga kaplastik. Ito. Ano po, ang ating Aguila ng Cagayan. Dumako na dito sa probinsya ng Marinduque. Maraming salamat sa inyo mga katrupa. At may lakas ang ating trupa. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito. Meron pa isa. Ito yata yun. Andito ang inyong Kuya Alex. At kami merong konting ibabahagi sa inyo. Okay. Ay, simulan mo na. Maraming salamat sa pare at ikaw nga dito. Mamaya na yung pasasalamat. Ikaw mamili muna. Okay. Pamimigyan natin ito sa... Sige. Tingnan nawa. Okay. Yan. Tiga lang mga bata. Eh, syempre yung sa mga teacher ay mamaya na. Mamaya absent kayo ng absent mo. Tiga lang sa iyo. Hindi ko nakakalimutan. Hindi yan na... mga kaplastik, hindi po yan baon. Suhol po yan. Ano may kwento mo pa tayo naghahapulan dyan sa baba? Yung nakaubo. Paano nagkakapulan mo dati sa Sir Alex, may pitong absent yan. May pitong absent. May absent mo pala. Dali. Iiwanan ko sa test yung pitong absent. Alam ko sa kanila nga. Tapos pare yung mga yero dyan nakakailanganin. Pagawain mo na lang ng formal letter sa atin dalawa. Huwag na tayong huwag na yung iba. Kayang dalawa na lang. Kaya na natin yun. Okay, dito tayo. Para sa kabila. Bigyan mo yung mga absent na tiga-lawas sa friend, ha? Hey, let's go.
Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you, mga children. Suhol. Thank you po, thank you. Alam mo mga ka-plastic, ano ba ang unang pumapasok sa isip nyo bakit nila ginagawang magbigay ng mga pera sa mga kabataan? Yun ay dahil namumuhunan sila ng tiwala dyan. Kasi ang mga tao ngayon, magpakita ka lang, magmudmud ka lang ng pera sa mga mahihirap, iniisip na nila na napakalaki yung naitulong nila sa mga mahihirap. At dyan na nabubulag yung mga tao. So hindi nila namamalayan sa pagbigay ng mga barya ni Norman Mangusin at ni Alex Pabella dyan sa lugar ng Marinduque ay pinagpaplanuhan na kayo at the same time naagawan kayo ng mga hekta-hektaryang lupain dyan sa Marinduque. Yan yung kasunod na gagawin nila. Siyempre bago mangyari yun, kukuha muna sila ng mga tiwala at suporta sa mga taga Marinduque. Pangalawa, kung halimbawa man yan ay magplano silang tumakbo bilang vice mayor, councilor man yan, gobernador, mayor, o kung ano-ano pa na pwedeng pasukin sa politika ni Alex Pabella o kaya ni Norman Mangusin, if ever man, dyan na nila babanatan kapag maraming bumoto sa kanila. Dyan na nila babanatan na magtatayo na sila ng infrastructure na illegal. Without a permit, without a court order na ginawa ni Alex Pabella dun sa isang netizens na nag-concern na walang court order na mag-demolish sila dun sa lugar, pero puwersahan nilang pinalayas yung mga nakatira dun para tayuan lang niya ng gasoline station. Yeah. Yang nakikita nyo sa screen mga ka-plastic ay isang construction site na kung saan gagawan na naman niya ng panibagong branch ng gasolinahan. Itong si Alex Pabella. At ang kwento ni Castillo de Belen, sila po ang mga tao na wawasak ng tirahan ng mga anak ko sa utos ng Anton Sena at Alex Pabella para tayuan ng negosyo nila na gasolinahan. Ang Petromax, kahit wala na silang court order na i-demolish ang bahay na nakatayo dito. Gusto nilang pwersahan na mapalis ang nakatira dito. Na kung hindi ako tinawag ng mga anak ko, baka wasak na naman kahit andito mga bata ay wawasakin na daw nila. Ako po, ati, ay nakikiusap sa iyo na ano man po ang mangyari sa akin, dahil hindi naman po ako papayag na basta nila wawasakin, lalaban po ako para sa mga anak ko. Mapatay man nila ako, di ako natatakot kung para sa mga anak ko. Sana po hawak nyo ang kaso na to at mabigyan ng hustisya. Babayaran po ng mga anak ko ang serbisyo ninyo kung magkano man. Di man po ngayon pero magsisikap po sila na mababayaran ka. Sana po ay matulungan nyo kami na mabigyan ng hustisya. Yun ang kwento. Na ang sinasabi ni Castillo de Belen, mga ka-plastic, na yung kanilang tinitirikang bahay, hindi lang sa kanila, even yung mga residente doon na nasagasaan ng itinatayo nilang gasoline station sa lugar na yon, ay puwersahang pinapalaya sa mga nakatira doon nang walang court order ng munisipyo o ng ano to, court order ng DPWH or court order ng munisipyo. Yon.
Tapos, hinaharagan sila o binabraso sila ng mga taong yan, especially dito kay Alex Pabella, at may nabanggit pa po siya dito na ang pangalan din ay si Anton Sena. Mga kaplastik, utos daw yun. So, lubhang nakakaalarma ito sa mga ordinaryong Pilipino dyan na hindi lang pala sa pag-asenso niya ay may tinatapakan din pala siya. Sa pag-asenso lang niya, meron na pala siyang tinatapakang ibang tao. So ano ang sagot ni Alex Pabella dito sa mga aligasyon ng mga netizens dyan na nakatira mismo dyan sa tinatayuan nilang bagong branch na Petromax. Diba? Pero mo, magtatayo ka na lang ng gasoline station ni hindi mo man lang pinag-aralan yung lugar kung meron nakatira doon o may mga titulo yon o may right of way ka ba talaga doon. Unfortunately, mukhang ginagamitan mo ng kamay na bakal ang mga tao dyan porket may malaki kang kwarta at may connection ka sa mga malalaking tao dyan. At yun na nga yung ibig kong sabihin, mga kaplastik. Parehas kayong halang na bituka ni Norman Mangusin. Ganito kakupal itong si Norman at si Alex Pabella, mga kaplastik. So, dahil dyan, meron palang criminal liability o history itong si Alex Pabella. Sabi nga dito sa post ni Food Genius, Public Record Report Case History Summary. Alex Naling Pabella was arrested on August 12, 2022 at approximately 9 a.m. in Barangay 1, Buena Vista, Marinduque. O, diba? Sa kung saan siya lugar nagbumudbud ng mga pera at tulong, ay dun din pala siya inaresto sa mismong bayan niya. By personnel of the Buena Vista Municipal Police Station, according to the official arrest record, classification of arrest wanted person, date arrest, August 12, 2022, mga 9 a.m., place of arrest, Barangay 1, Buena Vista, Marinduque, arresting unit, Buena Vista MPS, affiliation, wala pa. Hypnosis as reflected in the police record ay synopsis pala, sorry. Arrested while a wanted person were in Barangay 1, August 12, something like that. Alex Naling Pabella, 51 years old, April 9, 1971, married businessman and resident of Barangay 3, Buena Vista. Sa sarili niyang bayan to. Why? The suspect was arrested by virtue of the warrant of arrest or alleged violation of Tax Reform Act of 1997 under criminal case number 5698. So ibig sabihin, tax evader pala itong si Alex Pabella. Negosyo ng negosyo pero hindi nagbibigay ng tax. Wala siyang BIR record. Lupit, diba? The warrant was issued by Coronador Antonio Oyao del Val, presiding judge of MTCC Branch 1, Port Judicial Region, San Pablo City, Laguna, dated August 11, 2022, with a recommended bail bond of 12,000 pesos for temporary liberty. So, yun ang sabi niya. Ang nakasaad dito is nakapagpiyansa siya ng halagang 12,000 pesos sa kasong tax violation of the Tax Reform Act 1997. Diba? Gasino lang naman yung 12,000. Diba? Kumpara naman niya sa kinikita niya sa pagdedegosyo niya,
Yung 12,000 barya lang sa kanya. Parang Norman Mangusin lang din, di ba? Nagkaroon siya ng subpoena from the SC o Supreme Court dahil sa nuisance candidate siya noong nakaraang eleksyon sa pagtakbo niya ng senador. So nagbayad siya ng 30,000. O di barya-barya lang sa kanya yun. Gasino lang yun at kumikita naman siya sa YouTube. Binibigyan siya ni Don Batalan, di ba? Siya yung siya yung tipo na talagang sabihin na nating peanut. Diba? Peanut lang ang kanyang mga problema sa buhay. The record state that arrested individual was placed under the police custody and would be presented before the proper court for the proper disposition. Additional public record 2014 separated records indicate that in June 2014 an arrest entry list of charges of perjury and damages. Further details regarding the status of disposition of that case are not included in the document shown. So aside from that, meron pa siyang kaso noong Hunyo taong 2014 sa kasong perjury and damages. Siguro may nakaaway siya dito at siguro mali yung paratang niya sa isang tao. Kaya kinasuhan siya ng perjury. Disclaimer lang, sabi ni Pugenius, this post reflects information drawn from the publicity available arrest records. Allegation mentioned are based on official documentations at the time of the arrest. All persons are presumed innocent unless proven guilty in court of law. This content is shared for public information and awareness purposes only. So sinasabi dito mga kaplastik, hindi po siya natuturigan ng korte na guilty. Kaya nga dito nakasabi dito all persons are presumed innocent unless proven guilty in the court of law. Hindi pa napapatunayan ng batas o ng korte na siya ay guilty sa mga ganitong kaso. Pero currently na may record na siya sa korte, sa otoridad. Ayan. With the smile mga kaplastik, Pabella Alex Naling, Tax Reform Act, Tax Evader, no? Lupit. Ito pa. Perjury and damages. Dalawa ang kaso niya. And then Tax Reform Act of 1997. Ayun. Talaga may pinagbanahan. Tatak Norman mga kaplastik. kaya may kasabihan nga naman kapag parehas kayong tarantado, magkakomportable kayo, tropang tunay. Yeah. So ito to. I-encourage ko po kayo. Sana ay sa pagtulong. Ngayon, naku po. Kita ay nagsanib persa para mabutihan. Oo, pare, nagsanib pwersa kami. Si Mr. Alex po. Oo. Nga pala, maituloy ko muna. Gusto ko pasalamatan yung aking cousin na si pong Ray Salvacion. Cousin, katulad ng pinangako ko, dumapo ako sa Marinduque upang alalahanin ang mga magagandang alaala at para sa ating mga kababayan. Eto na po, sinimulan ko na. Inuna muna namin ni paring Alex ito sa Bikas-Bikas Elementary School. Hindi po, wala po kaming kinalimutan dito. Pati absent, pinabilang namin at iniwanan namin ng baon. Ngayon po, pare, 5,000 na. Hindi, papalo na ng 5,000. Meron 3 minuto pa. Sana pumalo. Pamalo.
Pagka pumalo ng 3 minuto, solve na ho ang problema ng Pikas-Pikas Elementary School. Rose Agahar. Nasa Singapore siya. Rose, binabati kita. Magandang umaga sa iyo. Una, pagpalain ka ng Diyos. Bigyan ka ng kapatan, kalusugan. At ikaw ay laging nasa mabuting kalagayan. Thank you, Rose, ng Singapore. Okay. Compatible yung tropa. 2 minuto. Parehas kasing may criminal record. We give 20,000 para dito sa mga yero. May 2 minuto. Isang minuto na lang. 80 na lang. 80 na lang. Ay, wala na. Full na. Maraming salamat sa inyo. Sa ating Agila, sa ating parang FLM, ay may kasunduan na kami tutulong dito sa eskwelahan. Speaking no pagpapagawa ng yero, mga ka-plastic, meron siyang video about doon. Pero bago ang lahat, mga ka-plastic, bigyan natin ng intro yung kanyang ginawa niya dito. Mala action Fast and a Furious. Parang Fast and a Furious ang datingan, no? Diba? Lupit. Mga mamahaling sasakyan. Diba? Layo na narating ng Ford E150 natin Pero may naisip akong idea na magandang background dito. Diba? Ang ganda ng background. Ito na yung dumarating na mga bida. Mga parang si Prisa tsaka si King Cold. Galing, di ba? Bagay na bagay. Isa pa. Parang ito yung nag-i-invade na yung mga demonyo. Mga kontrabida ng Dragon Ball. Naggagagala sa buong Pilipinas. Yun. Mga ka-plastic. Speaking of that, mga ka-plastic, meron pong napansin. Magbigay tayo ng atensyon sa LTO, mga ka-plastic. Dahil may kumakalat na naman sa social media na kung saan ito po
calling the Land of Transportation Office and the Office of Reynaldo P. Salvacion regarding this video where he was allegedly seen driving without a seatbelt while holding a microphone operating the vehicle on one hand. This matter may warrant proper review for possible traffic safety violation. Ito yung kumakalat sa social media na nagbibigay yata ng anunsyo sa dito, mas pinahalagaan pa ang makagawa ng kalokohan kaysa sa kaligtasan. Kaya po ako nakikiusap sa inyo lahat. Itaas na po natin, i-secure na po natin ang ating mga bangka na pamumuhayan. Panis, multitasking. Ito po ang inyong Kuya Ray Salvacion. Ang inyong congressman po ito. Personal po ang pagmamalasakit ko po sa inyo. Personal po ito. Ako po ay nakikiusap sa inyo lahat na itaas na po ang inyong mga bangka, ang pangkabuhayan natin, ang mga bubuhay natin. Palagay mo, mapapakinggan ba ng maayos ng mga residente dyan kung ang bilis ng kanyang sasakyan ay parang 40? Siyempre, pag lumampas na yung sasakyan doon sa harapan ng bahay mo, may maririnig ka pa bang mensahe sa kanya? Tingnan mo naman yung video, mga ka-plastic. Hindi nila maintindihan yun, yung mga anunsyo nito. Ito. Maganda pa po ang panahon ngayon. Pero bukas, maaaring masama Bilis-bilis. na po ang panahon, mahangin o maulan. Kaya mangyari po, mag-asikaso na po tayo hanggang may panahon. Maging handa po tayo. Wala pong masama sa paghahanda. Kaysa tayo ay maging pabaya. Mga kababayan ko, ako po'y personal na nakikiusap sa inyo lahat. Na tayo po'y mag-asikaso ng ating kababayan. Personal po ito ang pagmamalasakit ko po sa inyo. Personal po ito. Ako po mismo ang nandito, nakikiusap sa inyo. Palagay mo, naririnig yan ng mga kababayan nila dyan. Sa bilis niyan tumakbo habang nagsasalita. Personal po itong pagmamalasakit ko po sa inyo lahat. Kaya Malasakit. nakikiusap sa atin na i-secure na po natin ang ating mga kabuhayan. Ang ating mga bangka, i-secure na po natin. Itaas na po natin ito. Sino kausap mo pa dyan? Wala na halos mga kabahayan. Diba? Puro mga halaman eh. Diba? Puro mga halaman na kausap. Tsaka isa pa, ang bilis niya magmaneho. Parang maririnig ng mga residente yan. Kung ang dadaanan mo isang word lang, wala ka na, nandun ka na sa dulo. Diba? Dahil dyan, mukhang nabash dito si Pudginius, mga ka-plastic. Ito po yun. Sabi nga ni Pudginius sa kanyang post, nakaligtas ka nga sa baha tapos nabangga ka ng isang kamote driver. At ito po yung mga caption ng mga netizens. Nasa manubela naman ang isang kamay niya, tsaka para sa mga tao yung ginagawa niya. Pan mo ako boss, pero para sa akin goods lang tong ginagawa niya sa video kasi nagmamalasakit siya sa mga tao. For what? Paano kung bigla siyang makabangga na hindi niya namalaya na may tumawid? Pangalawa, na nadulas yung kanyang isang kamay niya sa manibela na hindi niya nakontrol at bigla siya nabangga sa banggeta. Paano mo makakatwiranan yan dyan, Michael? At replied nga ni Pudginius dito, mga ka-plastic. Doing something for the people doesn't excuse unsafe driving. Road safety is there to protect not just the driver, but passengers and the public as well. O, diba? Driving without the seatbelt and holding a microphone while the vehicle is moving is still a violation of traffic safety rules. The law applies to everyone regardless of intention. Good intentions don't override safety regulation. Tama naman di ba? So kung ang layunin naman pala niya ay mag-anunsyo sa mga kababayan niya doon,
bakit hindi na lang siya nag-post sa social media accounts niya? Pangalawa, kung layunin niya na gusto niya magsalita sa publiko habang umaandar ang sasakyan, dapat kumuha siya ng personal driver niya na habang nakaupo siya sa pickup van na nagsasalita. Yun, mas safe pa yun kasi meron kasi siyang driver. Meron siyang personal driver, tapos siya naman, ang toka naman niya is magsalita siya sa microphone, di ba? Mas ligtas yun. Mas maraming way na para mapanatili natin ang kaligtasan nila at the same time at ng mga dadaanan niyang kalsada. O ito, reply nga ni Adrian Francisco. Friends of Puji News, bobo kayo. Bobo ba yung tanga? Stupido, idiot. Congressman yan. Mas makapangyarihan yan sa'yo. Kahit pagsamasamahin mo lahat ng pera at impluensya nyo ni Bombay, wala kayong laban. Ito na ang pinakamalaking pagkakamali ni Adrian Francisco. Na dinamay pa niya si Makagago WhatsApp man dito sa comment niya. At sasabihan niyang bobo, stupido, idiot. At ikinumpara niya ang kapangyarihan ni Makagago at ni Puginius sa kapangyarihan ni Congressman. So, ibig sabihin lang nun, malamang sa malamang itong si Adrian Francisco, solidong fans na itong congressman na kupal dito sa Marinduque. Diba? Hindi niya naisip kasi yung mga possibility na pwede rin siya magdisgrasya sa ginagawa niya. At pwede rin siya makadisgrasya ng ibang tao. Diba? Yan. Shoutout sa iyo, Adrian Francisco. Panindigan mo tong pinost mo o kinoment mo kay Puginius na dinamay mo pa itong si Makagago WhatsApp man sa iyong pagiging estupidong komento. Na mas pinapanigan mo pa yung tarantadong congressman na iniidolo mo kaysa sa kaligtasan ng bawat isa. Ano ba ang mas ligtas na gawin ng tao? Yung magsasabi siya ng babala, magkakaroon ng baha sa lugar nila at mag-secured ng mga gamit sa mga bahay nila habang nagsasalita siya ng naka-microphone while driving with one hand, multitasking without a seatbelt at the same time, o yung makabangga siya ng tao? Alin doon yung mas safety precautions na ginawa niya? Yung nag-anunsyo siya na mababaha sa lugar nila, o yung makabangga siya ng mga inosenteng taong nakatira doon? Paano na lang kung itulak siya ng demonyo? Tinulak siya ng demonyo in the way na nadulas yung kamay niya sa manibela since one hand lang yung ginamit niya. Mababawi pa ba niya yung mga properties na na-damage niya o yung mga buhay ng taong mababangga niya? Siyempre, sasabihin mo, congressman man naman yan eh, makapangyarihan yan eh. May pera yan eh. Kaya naman bayaran ng 150,000 yung na-aksidente. Diba? Pera-pera na lang sa inyo. Ginagawa na nga kayong bobo dyan eh. Nagpapasakop kayo sa kabobohan ng congressman nyo. And that's the reason why kaya hindi umuunlad ng Pilipinas, kasi kayong mga katarantaduhan ninyong mga kabobohan na kagaya ni Adrian Francisco ay sinasang-ayunan yung mga katangahan ng ginagawa nila ng mga idol nila. Diba?
safety precautions ka. Pero yung ginagawa ng congressman mo, hindi na safety precautions. It's a dangerous act na magdadrive ka ng one hand while talking with the bike prone and one without seatbelt pa. Diba? Tarantadong nila lang ang mga tao ngayon. Hindi ko maintindihan ng mga tao sa mundo. Ito. Ito yung sinasabi ko about dun sa yero na papagawa niya doon sa eskwelahan. Ito yun. Di ba? Biruin mo, pati pagtulong babatikusin nyo. Nasa ng utak ninyo. Di ba? Hindi nyo naisip na malaking tulong para doon sa mga taong tinulungan natin. Malaking kaginhawaan para doon sa eskwelahan na mapagawa mo yung bubungan nila na tumutulong. Tapos babatikusin nyo. Eh paano ko ipatigil ko kaya yung backhoe o kaya yung bulldozer na nagtatrabaho ngayon doon? Total ako naman na magbabayad nun. Teka. Paano ko sabihin ko wag na lang ituloy? Teka. Diba ang sabi mo, Norman Mangusin, na ipapagawa mo ang mga bubong o i-repair o i-renovate mo ang mga bubong sa eskwela ng Marinduque. Pero bakit ka nagsabi na ipapahinto mo yung backhoe o bulldozer? Ano ba? Ano bang tools? Anong klaseng bubong yun? Yung bubong ba niya sobrang kapal? Bakit may backhoe? Tell me, Norman Mangusin, bakit backhoe? Simpleng yero, bubuhati ng backhoe tsaka ng bulldozer. Anong klaseng utak meron ka, Norman? Gagawa lang ng bubong, kaya lang ng tao yan, buhatin. Bakit may backhoe? Baka siguro gagawa ka ng libingan mo. Tapos, pupundasyonin mo ng yero para hindi gumuho yung pagkakahukay ng libingan mo ni kasama si Alex. Nako, nakakatawa ka naman, Norman Mangusin. Bakit may backhoe? Diba? Sino pinaglololoko nito ni Norman Mangusin? At saka isa pa, bakit mo ipapahinto yung tulong mo nang dahil lang sa binabash ka? Ano bang ibig mo sabihin? Na kailangan hindi ka ibabash, hindi ka pupunayin ng mga kritiko mo dahil lang ayaw mong gawin, dahil doon ay hindi mo nagagawin na i-repair yung eskwelahan? O bakit ka pa nag-abalang pumunta dyan sa Marinduque kung iiwan mo yung eskwelahan ng walang bubong? Di ba tanga? Malaking tulong para doon sa mga taong tinulungan natin. Malaking kaginhawaan para doon sa eskwelahan na mapagawa mo yung bubungan nila na tumutulong. Tapos babatikusin nyo. Eh paano ko ipatigil ko kaya yung backhoe o kaya yung bulldozer na nagtatrabaho ngayon doon? Total ako naman na magbabayad nun. Paano ko sabihin ko wag na lang ituloy?
Di ba? Kasi yan ang laman ng pagkatao nyo. Ang paninirang puri, yan ang laman ng pagkatao at kaluluwan ninyong lahat. Mga walang hiya talaga kayo eh. Talaga. Alam mo kaya ka napupuna kasi ginagamit mo yung mga tao dyan sa Marinduque para makalikom ka ng pera. Kaya hindi mo nagigets yun. Ginagamit mo yung kahirapan ng ibang tao para maraming magtiwala sa'yo. Especially mga OFW na tanga na magpahangga ngayon ay paniwalang-paniwala siya sa mga ginagawa mo. Tapos porket nabash ka lang sa social media at maraming napupuna sa'yo, yun ba magiging dahilan kung bakit mawawalan sila ng paaralan na matino? Kung ganun rin lang ang gagawin nyo, wag nyo nang ituloy ang plano ninyong pagpapaganda ng paaralan dyan. Parang hino-hostage mo yung mga kahirapan ng tao sa Marinduque. Porket may pinupuna lang sa'yo yung mga tao, especially yung mga kaaway mo sa social media, ay papahinto mo na yung operasyon nyo dyan. So kabastusan yung ginagawa nyo. Tsaka hindi naman nakatulong yung binigay mong pera na sa mga estudyante. Isang araw lang yan, mawawala din yan. Kumpara naman yan sa makakamkam ninyo na palipad tsaka yung mga plano ninyong pang-aagaw ng mga lupain sa Marinduque. Malamang sa malamang ganun ang gagawin nyo kasi mostly ang mga kagaya ninyo yan yung mga target eh. Kukunin ng tiwala ng mga taga Marinduque and then at the same time bigla kayong mga aagaw ng property na may property para tatayuan nyo ng gasolinahan o tatayuan nyo ng kung ano-ano. Diba? Yan yung mga plano ninyo. Mamumuhunan lang kayo ng tiwala, bibigyan nyo lang ng barya mga tao dyan. Tapos kakayang-kayanin nyo na yan sa susunod na panahon. At ito pa yung mensahe niya kay Attorney Aboy Paraiso at saka kay Sir Ralph Kalinisan sa batikos ni Norman Mangusin. Meron mga taong gobyerno pa nga eh. Ang daming taong gobyerno. Akalain mo na wala silang sariling identity. Nakaupo ka na sa gobyerno, hindi ka pa sumikap. Di ba? Tapos gagawin mo, idadrag mo yung pangalan ko para kumuha ka ng atensyon, kupal. Atakihin ka rin. Pag inatake ka, marirealize mo, sa impyerno punta mo, animal ka. Di ba? Meron mga taong gobyerno pa nga eh. Ang daming taong gobyerno. Akalain mo na wala silang sariling identity. Paano wala silang sariling identity? Porket hindi lang sila matudog sa social media, sinabihan mo na nawalan sariling identity. At feeling mo ikaw yung tinitira dahil sikat ka. Isipin mo na lang yung mga violations mo. Kung bakit umabot sa puntong pinapansin ka na ng Napolcom. Ngayon, ituloy mo yung matinding problema na pinapalaki mo. Ikaw ang nagpapalaki ng problema instead yung mga tao sa paligid mo. Alam mo kung bakit? Di ba bilin sa'yo ng abogado mo, hindi ka na dapat magsasalita para hindi ka na madagdagan ng kaso? Pero ano pang ginagawa mo? Hindi mo mapigilan yung bunganga mo, gumagawa ka na naman ng Pagpalagay na natin na wala kang, sabay na natin parang dinadailan mo lang na may abogado ka. Pero wala naman talaga. Kasi kung may abogado ka, mismong abogado mo mismo ang magpipigil sa inyong mag-livestream ka eh. Alam mo kung bakit? Kaya ka pinipigilan mag-livestream. Yun ay dahil para hindi na madagdagan yung kaso mo. Araw-araw, ginawa ng tao
naglalabas ka ng mga defamatory statement mo o mga libelous statement mo against sa mga kakatugligsa mo sa social media. Ngayon, kinakalaban mo na tong si Attorney Aboy Paraiso at sinasabihan mo pa siya na mamamatay daw sila. Ito, yung sabi mo gobyerno, akalain mo na wala silang sariling identity. Nakaupo ka na sa gobyerno, hindi ka pa sumikat. Di ba? Tapos gagawin mo, idadrag mo yung pangalan ko para kumuha ka ng atensyon, kupal. Atakihin ka rin. Pag inatake ka, marirealize diba? mo sa impyerno punta mong umalka. O, di ba? Baga, wini-wish mo sa dalawang taong ito na mamatay sila. Sana namang panibagong libelous case na naman yan. Norman Mangusing. At lalo mong pinapaigting yung galit ng NAPOLCOM sa'yo. Baka hindi na nila gawin yung due process, ay arestuin ka na lang basta-basta. Dahil sa galit nila. Pero naghihinay-hinay rin yung mga yan. Dumadaan din sila syempre sa punto na sumusunod sila sa proseso. Pagdating ng panahon na dumating ang panahon na yon, yari ka na talaga, Norman Mangusing. Sisiguraduhin nila na hindi ka na makakalaya pa. At baka doon ka na rin atakihin sa puso balang araw. Dahil 40 megit ka na yata o 50 megit anyos ka na. Heroy mo, yung bobonuin mo sa kulungan, mahigit 20 years ang magiging pagkakakulong mo, baka requisition perpetua na at non-bailable na mga kaso mo. Sa sobrang dami mo ng kaso mo, hindi na mabilang. Di ba? So hanggang dito na lang ang aking opinion. Dahil compatible sila ni Alex Pabella, pareha sila na may criminal liabilities. Kaya magkasundo sila. Parehas din kasing scammer. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.